Hindi ito ang kanyang pabango. Ito ang unang pumasok sa isip ni Marikit habang hawak ang puting polo ni Rafael. Ang amoy na kumapit sa kwelyo nito ay matamis. Ngunit para sa kanya, ito ay lason. Isang amoy na hindi pamilyar. Isang amoy ng kasinungalingan. Nabitawan niya ang damit na parabang napapaso. Napasandal siya sa pader ng kanilang laundry room. Ang malamig na tiles ay hindi sapat para palamigin ang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang bawat paghinga ay nagdadala lamang ng nakasusulasok na amoy ng kataksilan. Ilang oras pa lang ang nakalipas, tahimik silang kumakain sa hapagkainan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay malaki, ngunit ang katahimikan sa loob nito ay nakakabingi, masikip, at puno ng mga bagay na hindi masabi. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Doña Pilar, ang kanyang biyenan. Bawat galaw nito ay tila isang paghatol. Hindi man ito nagsasalita, ramdam ni Marikit ang matatalim na tingin nito na sumusuri sa bawat kilos niya. "Kamusta ang buong araw mo, Rafael, anak?" tanong ni Doña Pilar, at ang katahimikan ay nabasag. Ang boses nito ay matigas, tulad ng isang reyna na nakikipag-usap sa kanyang nasasakupan. "Okay naman po, Mama. Medyo busy lang sa company," sagot ni Rafael. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa kanyang plato. Sinubukan ni Marikit ng ngumiti. "May ipapakita sana ako sa inyo. Natapos ko na po ang isang painting." "Pagpipinta?" putol ni Doña Pilar, at may bahid ng pagkasuklam sa tono nito. "Ano namang mapapala mo dyan? Pambahay ka lang, Marikit. Ang tungkulin mo ay asikasuhin si Rafael at si Lira. Huwag mong pag-aksayahan ng oras ang mga walang kwentang bagay na yan." Bawat salita ay isang sampal. Napayuko na lang si Marikit at nilaro ang pagkain sa kanyang plato. Hinanap niya ang mga mata ni Rafael. Umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit ang asawa niya ay nagpatuloy lang sa pagkain. Tila wala itong narinig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman na naman ni Marikit ang pagiging dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ngayon, habang nakatayo sa laundry room, ang lahat ng sakit na naramdaman niya sa hapunan ay tila barya lamang kumpara sa sakit na dulot ng amoy na ito. Hating gabi na nang pumasok si Rafael sa kanilang silid. Nagkunwari siyang tulog, nakatalikod dito. Narinig niya ang pagtanggal nito, ng sapatos, ang paghubad ng damit. Ilang sandali, naramdaman niyang lumubog ang kabilang bahagi ng kama. Akala niya ay matutulog na ito, ngunit may napansin siyang mahinang ilaw mula sa gilid ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Rafael, nakahiga habang hawak ang cellphone. May isang maliit na ngiti sa mga labi nito habang nagtatype. Isang nangiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiti na hindi na para sa kanya. Naghintay si Marikit. Hinintay niyang marinig ang mahinang paghilik ni Rafael bago siya gumalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inabot ang cellphone ng telepono nito sa bedside table. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bawat pagtibok ng puso niya ay isang malakas na kabog na tila yayanig sa buong silid. Binuksan niya ang mensahe. Isang pangalan. Selena. "Good night, babe. I had a great time. I miss you already." Kasunod nito ang isang litrato. Si Selena, isang magandang babae, nakangiti habang kayakap kay Rafael. Sa likod nila ay tanawin ng isang restaurant na mamahalin. Isang lugar na hindi kailanman dinala ni Rafael sa kanya. Gumuho ang mundo ni Marikit. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Hindi siya makahinga. Ang hawak niyang cellphone ay biglang naging napakabigat, napakalamig. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib, ngunit walang dugo. Tanging kirot lamang na gumagapang sa buong katawan niya. Parang may pumipiga sa kanyang puso. Hindi lang pala pagod sa trabaho ang dahilan ng panlalamig niya. Hindi lang pala ang mga utos ng ina nito
Ang dahilan kung bakit palagi silang nag-aaway. May iba na pala. May iba nang nagpapasaya sa kanya. May iba nang nagmamay-ari ng mga ngiti at yakap na para dapat sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa bedside table. Bawat galaw ay maingat na maingat para hindi makalikha ng kahit anong ingay. Pagkatapos ay tumayo siya at walang sapin sa paa na naglakad palabas ng silid. Bumalik siya sa laundry room. Kinuha niya muli ang puting polo ni Rafael. Itinaas niya ito hanggang sa kanyang ilong at muling sinamyo ang pabango ng ibang babae. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang init ng luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pero hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng galit. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang palaging pag-uwi ng gabi. Ang mga biglaang overtime. Ang pagiging iritable nito sa tuwing lalambingin niya. Pinagtaksilan siya. Niyakap niya ang sarili. Giniginaw sa kabila ng init ng gabi. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na hardin ng mansyon, ang malaking bahay na ito na minsan niyang pinangarap na maging pugad ng kanilang pagmamahalan ay isa palang gintong hawla. At ngayon, nalaman niyang hindi lang pala siya ang nakakulong dito. Ang puso ng asawa niya ay matagal nang nakalaya at lumilipad na ito papunta sa iba. Bumalik siya sa kanilang silid at humiga ng dahan-dahan sa tabi ng kanyang asawa. Hindi niya ito ginising. Hindi siya gumawa ng eksena. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naging napakalinaw ng lahat sa isip ni Marikit. Ang init na nagmumula sa katawan ni Rafael, na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang apoy na nakapapaso. Nakasusuklam. Hindi na siya umiyak. Pinunasan niya ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Para saan pa? Ang mga luha niya ay walang halaga sa bahay na ito. Ang pagtitiis niya, ang pagsunod, ang paglunok sa sariling orgulyo para lang mapanatili ang kapayapaan. Lahat ay para sa isang kasinungalingan. Naalala niya ang kanyang anak na si Lyra na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Ang kanyang munting anghel, ang tanging yaman niya, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Hindi niya hahayaang lumaki si Lyra sa isang tahanang puno ng pagkukunwari at panloloko. Hindi niya hahayaang isipin ng kanyang anak na ang pag-ibig ay ganito, isang panig, malamig, at puno ng sakit. Ipinikit ni Marikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi para matulog. Sa dilim ng kanilang silid, sa tabi ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ang babaeng umiiyak kanina sa laundry room ay wala na. Ang babaeng nakahiga ngayon sa kama ay ibang-iba na. Hindi ito ang oras para sa sigawan. Ito ang oras para mag-isip, para magplano. At bukas, sisimulan niya. Kinabukasan hindi nagising si Marikit na may dalang luha. Nagising siyang may dalang bigat sa dibdib. Isang bigat na pamilyar. Ngunit ngayon ay may kasama ng matibay na desisyon. Hinatid niya si Lyra sa eskwela. Hinalikan ito sa noo at pinanood ang kanyang munting anak na tumakbo papasok sa gate. Maging mabait ka, anak, bulong niya sa hangin. Para sa iyo ang laban na to. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niyang paalis na si Doña Pilar. Bihis na bihis para sa lingguhan nitong social club meeting. Hindi siya pinansin nito na para bang isa lang siyang kasangkapan sa bahay. Hinintay ni Marikit na mawala sa paningin ang mamahaling kotse nito bago siya umakyat sa kanilang silid. Naabutan niya si Rafael na nagbibihis para pumasok sa trabaho. Tahimik niyang isinara ang pinto. Hawak niya sa kanyang kamay ang puting polo mula kagabi. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Inihagis niya ito sa kama, sa harap mismo ni Rafael. Napatingin ito sa damit, tapos sa kanya. Ano to? Kaninong pabango yan, Rafael? Tanong ni Marikit. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito
ay may nag-aapoy na galit. "Ano bang sinasabi mo? Baka pabango ko lang yan." Sagot nito, umiiwas ng tingin. Ngumiti si Marikit ng mapait. "Huwag na tayong maglokohan. Nakita ko ang mga mensahe ninyo ni Selena. Nakita ko ang litrato ninyo." Biglang nagbago ang anyo ni Rafael. Ang pagkukunwari ay napalitan ng inis. "At nangingialam ka ng cellphone ko? Wala ka bang tiwala sa akin?" "Tiwala?" Halos matawa si Marikit sa narinig. "Ikaw ang sumira niyan, Rafael. Hindi ako. Ilang buwan na? Ilang taon? Gaano mo nakatagal akong ginagawang tanga? Hindi mo maiintindihan." Sigaw nito pabalik at ngayon ay siya na ang galit. "Palagi ka na lang nagrereklamo. Palagi ka na lang malungkot. Si mama, ganyan. Ikaw, ganyan. Nakakasakal na." "Nakakasakal?" Ganti ni Marikit. At ang boses niya ay nagsimula ng tumaas. "Sinunod ko lahat ng gusto ninyo. Tinalikuran ko ang pagpipinta na mahal ko dahil sabi ng nanay mo hindi bagay sa isang Del Rosario. Tiniis ko ang lahat ng panlalait niya. At ito ang igaganti mo sa akin? Dahil nagkulang ka. Bilang asawa, nagkulang ka." Ang mga salitang yon ay tumusok ng malalim. Ngunit bago pa man makasagot si Marikit, bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang silid. Nakatayo roon si Doña Pilar. Ang mukha ay nababalot ng galit. Tila may nakalimutan itong kunin at narinig ang kanilang sigawan. Anong klaseng eskandalo ito? Dumagundong ang boses nito sa buong silid. "Marikit, ang lakas ng loob mong sigawan ang asawa mo sa loob ng pamamahay ko." Hindi ito tumingin kay Rafael. Hindi nito tinanong kung ano ang punot dulo. Ang lahat ng sisi ay ibinuhos nito sa kanya. "May babae po ang anak ninyo," sabi ni Marikit. Nanginginig ang boses. Isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Napakapikit si Marikit sa sakit at gulat. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mukha, ang hapdi na iniwan ng palad ni Doña Pilar. "Walang hiya ka," dinig niyang sabi ng biyenan. Bawat salita ay puno ng kamandag. "Pagkatapos kitang kupkupin dito, pagkatapos kitang ituring na pamilya, sisiraan mo ang anak ko? Pero totoo po, tumahimik ka," sigaw ni Doña Pilar. "Kung hindi ka na masaya dito, malaya kang umalis. Pero ang apo ko, si Lira, ay dito mananatili. Dugo siya ng mga Del Rosario." Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Marikit. Mas masakit pa kaysa sa sampal. Ito na ang kinatatakutan niya. "Hindi," mariing sagot ni Marikit habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Pilar. "Anak ko si Lira. Saan man ako magpunta, kasama ko siya." Humakbang si Doña Pilar, palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik na parang isang ahas. "Subukan mong ilayo ang apo ko sa akin, Marikit," bulong nito. Ang boses ay nakakakilabot sa tindi ng pagbabanta. "At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya makikita. Kahit kailan." Napatingin si Marikit kay Rafael, nagmamakaawa. "Rafael, gawin mo ang tama. Pakiusap." Ngunit si Rafael ay nakatayo lang doon, nakayuko, takot na salubungin ang tingin niya o ng ina nito. Isang duwag. Hinawakan ni Doña Pilar ang braso ni Marikit nang mahigpit at kinaladkad siya palabas ng silid. "Sa labas ka mag-isip-isip," sabi nito bago siya itinulak sa hallway. Sumara ang pinto ng malakas at ang tanging narinig na lang ni Marikit ay ang paglock nito mula sa loob. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na sahig ng pasilyo, sa labas ng sarili niyang kwarto. Pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat, natalo na siya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang maliit na boses ang kanyang narinig mula sa ibaba. "Mami, umuwi na po kayo? Si Lira, nakauwi na pala ito mula sa eskwela." Napapikit si Marikit. Ang boses ng kanyang anak ang nagpagising sa kanya mula sa pagkasindak. Hindi ito ang katapusan. Hindi niya laban ito para sa isang lalaking duwag. Laban ito para sa kanyang anak.
Hindi na natili si Marikit sa sahig. Tumayo siya, pinagpaga ng sarili, at naglakad palayo sa pinto ng silid na ipinagkait sa kanya. Walang luha. Tanging isang malamig na determinasyon ang bumabalot sa kanya. Pumasok siya sa maliit na library ng mansyon, isang lugar na bihirang puntahan ni na Rafael at Doña Pilar. Dito, napapalibutan siya ng mga aklat na hindi binabasa, mga alaala ng isang pamilyang sa litrato lang masaya. Umupo siya sa isang silyang balat at ipinikit ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang mga pangako ni Rafael nung sila'y magkasintahan pa lamang. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Pangarap na isa-isang gumuho nang tumapak sila sa mansyon na ito. Binuksan niya ang isang photo album na nakapatong sa mesa. Ang kasal nila. Nakangiti siya sa bawat litrato. Isang ngangiting totoo, puno ng pag-asa. Hinaplos niya ang kanyang sariling mukha sa larawan. "Nasaan ka na?" Bulong niya. "Paano ka nawala?" Sa tabi niya ay ang nakangiting mukha ni Rafael, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangakong aalagaan siya, na puno ng pait ang kanyang puso. Ang nangiti ni Rafael sa litrato ay pareho ng nangiti nito kagabi habang katapat ang cellphone. Isinara niya ang album ng may diin. Hindi na siya dapat lumingon pa sa nakaraan. Ang kailangan niya ay solusyon. Isang paraan para makatakas. Ngunit paano? Si Doña Pilar ay makapangyarihan. Marami itong koneksyon. Si Rafael, kahit duwag, ay susunod sa ina nito. Mag-isa lang siya sa laban na ito. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang muling gumapang sa kanya. Para siyang nasa isang madilim na kuweba at walang makitang liwanag. Napatayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng library. Ang isip ay gulong-gulo. Napadpad ang tingin niya sa isang lumang baul na nakatago sa isang sulok sa likod ng makapal na kurtina. Ito ang baul na naglalaman ng mga gamit niya mula pa noong dalaga. Pinilit itong ipatago ni Doña Pilar. Sinabing basura mula sa probinsya na hindi nababagay sa mansyon. Binuksan niya ito. Amoy luma, amoy ng nakaraan. Sa ibabaw ay ang mga lumang damit niya, mga sulat mula sa kanyang mga magulang na pumanaw na at mga libro. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ang kanyang memory box. Kinuha niya ito at umupo sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob ay mga litrato mula sa high school, mga tiket sa sine, mga pinatuyong bulaklak, mga bagay na minsan ay naging napakahalaga sa kanya. At doon, sa gitna ng lahat, isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang litrato nila ni Tomas noong graduation day. Nakasuot sila ng toga, parehong nakangiti ng malapad, ang mga matay puno ng pangarap. Si Tomas, ang matalik niyang kaibigan. Ang pinakamatalino sa klase nila pagdating sa computers. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap. Sinabi nitong kukuha ito ng kursong information technology. Naging eksperto na kaya ito ngayon? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Paano kung... Agad siyang tumayo at naghahalongkat muli. Sa baul, hinanap niya ang kanyang lumang high school yearbook. Doon, sa ilalim ng pangalan ni Tomas, nakasulat ang numero ng kanilang landline sa probinsya. Nagdalawang isip siya. Matagal na silang hindi nag-uusap. Baka hindi na rin yun ang numero nila. O baka naman hindi na siya natatandaan nito. Ngunit wala nang ibang paraan. Kailangan niyang subukan. Dala-dala ang yearbook, naglakad siya papunta sa kusina, tinitiyak na walang ibang tao. Kinuha niya ang telepono sa pader. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Bawat tunog ng ring ay parang isang oras sa haba. "Hello?" Sagot ng isang babae sa kabilang linya. Ang nanay ni Tomas. "Hello po, tita. Si Marikit po ito. Kaibigan po ni Tomas." "Marikit. Ija, ikaw na ba yan? Abay, kamusta ka na?" Ang boses sa kabilang linya ay masaya at mainit. "Nako,
Matutuwa si Tomas na tumawag ka. Sandalit ibibigay ko sa kanya ang numero ng cellphone niya. Ilang sandali pa, hawak na niya ang numero ni Tomas. Nagpasalamat siya at ibinaba ang telepono. Huminga siya ng malalim. Ito na. Gamit ang isang luma at maliit na cellphone na itinago niya para sa emergency, dinial niya ang numero ni Tomas. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng 2 ring, may sumagot. Hello? Ang boses nito. Mas malalim na ngayon, ngunit ganoon pa rin kaamo. Tomas? Halos pabulong na, sabi ni Marikit. Isang sandali ng katahimikan. Marikit? Ikaw ba yan? Nang marinig niya ang kanyang pangalan mula sa bibig nito, hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanya. Kasunod ng sunod-sunod na pagtulo ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Sa kabilang linya, hindi nagsalita si Tomas. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Hinayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Nang sa wakas ay huminahon siya, nagsalita ito muli. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Marikit, anong nangyari? Tulungan kita. Ang simpleng pangungusap na yon, ang mga salitang matagal na niyang hindi narinig mula kay Rafael, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. Kinailangan ni Marikit na magdahilan na mamimili siya ng gamit sa eskwela para kay Lyra, para lang makalabas ng mansyon. Bawat hakbang niya palabas ng gate ay parang may karayom na nakaturok sa kanyang likod. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang napili nilang tagpuan ni Tomas ay isang maliit na coffee shop sa kanto ng isang hindi gaanong abalang kalye, isang lugar na malabong puntahan ng mga sosyal na kakilala ni Doña Pilar. Nauna siyang dumating. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa bintana. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. Bawat tunog ng kampana sa pinto ng coffee shop ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Paano kung sinusundan pala siya? Paano kung isa itong malaking pagkakamali? Marikit? Napalingon siya sa boses na yon. Nakatayo sa harap niya si Tomas, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Ang nangiti nito ay mahiyain, ngunit ang mga mata ay puno ng sinserong pag-aalala. Sa isang iglap, ang kaba sa dibdib ni Marikit ay bahagyang gumaan. Tomas! Sabi niya, at ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. Salamat sa pagdating. Siyempre naman, sagot nito habang umuupo sa tapat niya. Ano ba ang maitutulong ko? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Marikit. Habang nakayuko at nagsasalita sa mahinang boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkontrol ni Doña Pilar, ang panlalamig ni Rafael, ang pabango, ang mga mensahe sa cellphone, ang banta na ilalayo sa kanya si Lyra. Sa buong pagkukwento niya, hindi nagsalita si Tomas. Nakikinig lang ito ng mabuti. Ang mga mata ay hindi humuhusga, kundi puno ng pag-unawa. Nang matapos si Marikit, ang nangingilid niyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, halos pabulong niyang sabi. Inabot ni Tomas ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa mesa. Hindi siya hinawakan nito. Isang kilos ng paggalang na lubos na pinahalagahan ni Marikit. Tutulungan kita, sabi ni Tomas. Ang boses nito ay kalmado at puno ng kasiguraduhan. Pero kailangan nating maging matalino. Kailangan natin ng ebidensya. Tumingin si Marikit sa kanya. May pag-asa sa kanyang mga mata. Paano? May kinuha si Tomas mula sa kanyang bag. Isang maliit na itim na ballpen. Hindi ito ordinaryong ballpen, sabi niya. Isa itong voice recorder. Maliit, pero malinaw kumuha ng tunog. Kailangan mo ng pruweba na inaamin niya ang panloloko niya. O kaya'y pruweba ng pananakit niya sa'yo, kahit sa salita lang. Kinuha ni Marikit ang ballpen. Ang gaan nito sa kanyang kamay, ngunit pakiramdam niya ay napakabigat ng dala
nitong responsibilidad. Paano naman ang cellphone niya? Tanong niya. Puno yon ng ebidensya. May paraan para dyan, sabi ni Tomas. Kumuha siya ng isang maliit na USB flash drive. Sa susunod na pagkakataon na makuha mo ang cellphone niya, isaksak mo lang ito. May software akong inilagay diyan na automatikong kokopya ng lahat ng mensahe at litrato niya sa loob lang ng ilang minuto. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Napatingin si Marikit sa dalawang maliliit na gamit sa kanyang harapan. Isang ballpen at isang USB. Ang mga ito ba ang magiging susi sa kanyang kalayaan? Bakit mo ginagawa ito, Tomas? Hindi niya mapigilang itanong. Tumingin ito sa kanya ng diretso at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang bakas ng lungkot at pagsisisi. Dahil siguro, matagal na dapat kitang tinulungan, Marikit. Noong mga panahong mas masaya pa tayo. Masyado lang akong naging duwag noon. Hindi na nagsalita pa si Marikit. Sapat na ang mga salitang yon. Mag-iingat ka, sabi ni Tomas. Huwag kang magpapahalata. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka o kung may nakuha ka na. Tumango si Marikit. Inilagay niya ang ballpen sa bulsa ng kanyang blusa at isinukbit ang USB sa loob ng kanyang pitaka. Ang mga simpleng gamit na ito ay parang naging sandata. Ito ang simula ng kalayaan mo, Marikit, sabi ni Tomas, bago sila maghiwalay. Puno ng bagong pag-asa, umuwi si Marikit sa mansyon. Pakiramdam niya ay hindi na siya ang kahapong talunan. May plano na siya. May kakampi na siya. Ngunit pagpasok niya sa malaking pinto, bumungad sa kanya ang malamig na mukha ni Doña Pilar. Nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, naghihintay. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay parang x-ray na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay matigas at walang emosyon. At bakit parang may tinatago ka? Hinarap ni Marikit ang matalim na tingin ni Doña Pilar. Sa isang iglap, kinalma niya ang kanyang sarili, hinugot ang lakas mula sa pagmamahal niya kay Lira. May nakalimutan lang po akong bilhin para sa project ni Lira sa art class, ma'am. Sagot niya, siniguradong ang boses niya ay walang bahid ng panginginig. Kailangan na po kasi bukas. Pinagmasdan pa siya ng biyenan ng ilang segundo, tila hinahanap ang anumang senyales ng pagsisinungaling. Sa huli tumalikod ito nang walang imik at umakyat sa hagdan. Nakahinga ng maluwag si Marikit, ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Ang paghihinala ni Doña Pilar ay isang binhi na naitanim na. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Dumating ang pagkakataon niya kinagabihan. Hating gabi na naman umuwi si Rafael. Pumasok ito sa silid na amoy alak. Hindi na nag-abala si Marikit na tanungin kung saan ito galing. Alam na niya. Hinintay niyang pumasok ito sa banyo para maligo. Kinuha niya ang ballpen na bigay ni Tomas at maingat na inilagay sa ibabaw ng isang maliit na kabinet malapit sa kama. Itinago sa likod ng isang picture frame nila ni Lira. Pindot. Nagsimula na itong mag-record. Bumalik siya sa pagkakahiga at nagkunwaring natutulog. Paglabas ni Rafael mula sa banyo, umupo ito sa gilid ng kama. Akala ni Marikit ay matutulog na ito, ngunit nagsalita ito sa dilim. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Marikit? Hindi siya sumagot. Alam kong galit ka. Pagpapatuloy nito. Pero pagod na ako. Doon na siya bumangon. Ito na. Kailangan niyang painitin ang ulo nito. Pagod? Tanong niya at nilagyan ng pangungutya ang kanyang boses. Saan ka napagod, Rafael? Sa trabaho o sa kabilang pamilya mo? Tumayo ito. Huwag mo akong simulan. Bakit? Dahil totoo? Sabi ni Marikit. Tumayo na rin siya para harapin ito. Habang ako dito, nagtitiis sa nanay mo, nag-aalaga sa anak natin. Ikaw, masaya ka sa piling ng iba at may gana ka pang sabihing pagod ka. Wala kang alam. Sigaw nito at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa kanilang silid. Oo, masaya ako kapag kasama ko si Selena. Alam mo kung bakit?
Lumapit ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Marikit ang isang taong hindi na niya kilala, isang taong puno ng galit at pagkamuhi. Dahil sa kanya, nakakahinga ako. Dahil hindi siya mukhang basahan na katulad mo, na palaging malungkot at puno ng reklamo. Bawat salita ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Masakit. Sobrang sakit. Ngunit hindi niya ipinakita. Kailangan niyang tapusin ito. Napangiti siya ng mapakla. Salamat sa pag-amin, Rafael. Doon natigilan ang asawa niya. Tila napagtanto ang lahat ng sinabi. Nag-iwas ito ng tingin at walang imik na humiga sa kama. Tinalikuran siya. Hindi na kumibo si Marikit. Hinintay niyang muling marinig ang mahinang paghilik nito bago niya kinuha ang ballpen. Pindot. Tapos na. Hawak niya sa kanyang kamay ang ebidensya. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Ang mga salita ni Rafael ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Mukhang basahan, kinabukasan, nagising si Marikit sa isang ingay na hindi pamilyar. Isang paulit-ulit na tunog ng pagbabarena. Bumangon siya at sumilip sa bintana. May dalawang lalaking nakauniporme sa labas. Nagkakabit ng isang bagay sa pader ng hardin, isang security camera. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at doon niya nakita. Sa bawat sulok ng pasilyo, sa itaas ng hagdanan, sa labas ng pinto ng kusina, may mga bagong kamera. Nakatayo sa gitna ng sala si Doña Pilar, nakapamaywang habang inuutusan ng mga trabahador. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marikit. Lumingon si Doña Pilar sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Para masigurado kong ligtas ang apo ko sa bahay na ito. Sabi nito, idiniin ang bawat salita. Mahirap na. Baka may mga taong may masamang binabalak. Isang pagbabanta, isang malinaw na pagbabanta. Ang mansyon ay opisyal ng naging isang kulungan. Bawat galaw niya ay binabantayan. Bawat kilos niya ay tinitingnan. Para siyang isang daga na unti-unting ginigigipit. Nagtago siya sa banyo at nanginginig na tinawagan si Tomas. May mga kamera na sa lahat ng lugar. Bulong niya sa telepono. Kalma lang, Marikit, sabi ni Tomas sa kabilang linya. Expected na yan. Pero lahat ng kamera na yan ay konektado sa isang bagong system. May naaalala ka bang lumang kamera sa bahay ninyo? Isang hindi kasama sa network nila? Biglang naalala ni Marikit. Ang lumang webcam na regalo ng kanyang yumaong ama noong bagong kasal pa lang sila para daw makita nila ang paglaki ng kanilang magiging anak. Meron, sabi niya. Pero matagal na yon. Ipinatapon na yata ni Doña Pilar sa bodega. Hanapin mo, marining sabi ni Tomas. Baka iyan na lang ang natitira nating paraan na hindi nila alam. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Marikit sa pinto. Ang bodega. Isang lugar na madilim, puno ng alikabok at mga bagay na itinakwil. Tulad niya, nandoon pa kaya ang kamera? At kung nandoon man, paano niya ito makukuha nang hindi napapansin ng mga anino sa pader? Lumipas ang ilang araw na para bang naglalakad si Marikit sa mga karayom. Ang mga kamera ay tila may mga matang laging nakatutok sa kanya. Sinusundan ang bawat galaw niya. Ang paghahanap sa lumang kamera ay naging imposible. Ang bodega ay laging nakalock. At ang susi ay nasa poder ni Doña Pilar. Pakiramdam ni Marikit ay nauubusan na siya ng oras. Araw-araw, ang pag-uwi ni Rafael ay mas nagiging gabi. Araw-araw, ang mga tingin ni Doña Pilar ay mas nagiging mapanuri. Isang Sabado ng hapon, nag-anunsyo si Doña Pilar na magkakaroon sila ng isang maliit na merienda sa hardin para ay celebrate ang pagiging top student ni Lyra sa klase. Sabi nito, ngunit alam ni Marikit na may ibang motibo sa likod ng nangiti ng kanyang biyenan. Ang hardin ay inihanda. May maliit na mesa na puno ng mga mamahaling pagkain, mga mini sandwich, pasta, at isang magandang cake. Naroon si Doña Pilar
Si Rafael na pilit lang ngumingiti, si Marikit at si Lira na tuwang-tuwa sa party na para sa kanya. "Halika, apo," sabi ni Doña Pilar at kinandong si Lira. "Tingnan mo ang mga inihanda ni Lola para sa'yo." Pinilit ni Marikit na maging masaya para sa kanyang anak. Ngunit may isang bagay sa kilos ni Doña Pilar na nagbibigay sa kanya ng kaba. Alam ng buong pamilya, lalo na ni Doña Pilar, na si Lira ay may matinding allergy sa mani. Noong bata pa ito, isinugod na nila ito sa ospital dahil sa isang pirasong tsokolate na may mani. Mula noon, si Marikit ay naging sobrang istrikto. Bawal ang anumang uri ng mani sa buong pamamahay. Sinuri ni Marikit ang lahat ng pagkain sa mesa. Tiniyak niya sa mga katulong na walang anumang sangkap na mani. Tumango naman ang mga ito, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng takot. Takot kay Doña Pilar. "Mommy, can I have some of that peanut butter sandwich?" Tanong ni Lira. Itinuturo ang isang plato. Agad na nanlaki ang mga mata ni Marikit. "Anak, hindi. Bawal sa'yo yan," sabi niya, at mabilis na kinuha ang plato para ilayo. "Pabayaan mo ang bata, Marikit," biglang sabi ni Doña Pilar. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may diin. "Almond butter yan, hindi peanut butter. Ligtas yan para sa kanya." Nag-alinlangan si Marikit. "Sigurado po kayo? Ako mismo ang nag-utos sa kusina. Bakit wala ka bang tiwala sa akin?" Tanong nito. Itinaas ang isang kilay. Napatingin si Marikit kay Rafael, ngunit ito ay abala sa kanyang cellphone. Walang tutulong sa kanya. Napilitan siyang ibalik ang plato. "Sige na, apo. Isang kagat lang. Regalo ni Lola," sabi ni Doña Pilar. At ngumiti ito kay Lira. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Marikit. Kumuha si Marikit ng isang basong juice para kay Lira. Paglingon niya, isinusubo na ni Doña Pilar ang isang maliit na piraso ng sandwich sa bibig ng kanyang apo. Ilang segundo lang ang lumipas. Biglang nagsimulang umubo si Lira. "Mommy, my throat," sabi nito. At ang boses ay paos. Binitawan ni Marikit ang baso. Nabuhos ang laman nito sa damuhan. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang mukha ni Lira ay nagsisimula ng mamula. Ang mga labi nito ay namamaga. "Lira!" sigaw ni Marikit. Puno ng pagkasindak. "Ano bang nangyayari?" tanong ni Rafael, na sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ngunit si Marikit ay hindi na nakarinig. Binuhat niya ang kanyang anak na ngayon ay hirap ng huminga. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Ngayon na." Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mukha ni Doña Pilar. Walang bakas ng pag-aalala, walang takot. Tanging isang malamig, kalkuladong tingin. Sa sandaling iyon, alam na ni Marikit. Sinadya ito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Binuhat niya si Lira at tumakbo siya palabas ng hardin, palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga sigaw sa kanyang likuran. "Ano ba ang ginawa mo, Marikit? Pabaya ka!" Dinig niyang sigaw ni Doña Pilar. "Walang hiya ka! Papatayin mo ang anak natin!" Sigaw naman ni Rafael. Ang mga salitang yon ay humahabol sa kanya, ngunit ang tanging naririnig na lang niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak. Sumakay siya sa unang taxi na dumaan. Isinisigaw ang pangalan ng pinakamalapit na ospital. Habang yakap-yakap ang kanyang anak, na unti-unting nawawalan ng malay, umiyak si Marikit. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong galit at takot. Ang kanyang biyenan ay hindi lang isang kontrabida. Isa itong halimaw. At sinubukan nitong saktan ang pinakamahalaga sa kanya sa buong mundo. Sa emergency room, habang inaasikaso ng mga doktor si Lira, napaupo si Marikit sa sahig ng pasilyo. Pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat. Natalo na siya. Wala siyang ebidensya, wala siyang laban. Hindi lang niya mawawala ang kanyang asawa. Dahil sa nangyari, tiyak na mawawala na rin sa kanya ang kanyang anak. Ang bawat segundo sa pasilyo ng ospital
ay parang isang walang katapusang parusa. Nakaupo si Marikit sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan itong sumabog. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang ilong, isang amoy na habang buhay niyang iiuugnay sa gabing ito. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang pamumula ng mukha ni Lyra, ang hirap nitong paghinga, ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Pamilya po ni Lyra del Rosario? Napatalon si Marikit sa kanyang upuan. Isang doktor na may pagod na mukha ang lumapit sa kanya. Ako po ang nanay niya, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Kamusta na po siya? Stable na po ang anak ninyo, ma'am, sabi ng doktor. Nailagapan po natin agad. Napakatindi ng kanyang anaphylactic shock. Kung nahuli pa po kayo ng ilang minuto, baka hindi na natin siya naisalba. Gumuho ang mga tuhod ni Marikit. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ligtas na si Lyra. Ligtas na ang kanyang anak. Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa kanya. Ngunit agad itong napalitan ng yelo nang maalala niya kung sino ang may kagagawan ng lahat. Pinayagan siyang pumasok sa isang private room kung saan inilipat si Lyra. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak. May nakakabit na swero sa maliit na kamay. Hinaplos ni Marikit ang buhok nito, ang pisngi, ang mga daliri. Dito, sa tabi ng kanyang anak, nakahanap siya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang binasag ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael at si Doña Pilar. Ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong pag-aalala para kay Lyra. Ang mga ito ay malamig, matigas, at determinado. At hindi sila nag-iisa. May kasama silang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, may dalang itim na briefcase, isang abogado. Ano ito? Tanong ni Marikit. At agad na tumayo sa pagitan nila at ng kama ni Lyra na para bang isang inang leon na poprotekta sa kanyang supling. Tapos na ang pagpapanggap, Marikit, sabi ni Doña Pilar. Ang boses nito ay walang emosyon na siyang lalong nakapagpakilabot. Pinatunayan mo na ngayong gabi na hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Ano? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Marikit. Kayo ang may kasalanan nito. Alam ninyong may allergy si Lyra. Ngumisi ang kanyang biyenan. Subukan mong sabihin yan sa korte. Sino ang paniniwalaan nila? Isang hamak na babaeng walang pinanghahawakan o ako? Lumapit ang abogado. Mrs. Del Rosario, ako si Attorney Diaz, sabi nito. Nandito kami para ipaalam sa iyo na ang aking kliyente, si Ginang Pilar Del Rosario, ay magsasampa ng kaukulang petisyon para makuha ang sole custody kay Lyra Del Rosario. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Marikit ang mga salitang iyon. Sole custody. Kukunin nila ang kanyang anak. Hindi, sabi niya at umiling-iling. Tumingin siya kay Rafael, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Rafael, pakiusap. Anak natin siya. Huwag mong hayaan ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kislap ng konsensya sa mga mata ni Rafael. Nakita niya itong lumunok na para bang may gusto itong sabihin. Ngunit isang matalim na sulyap mula kay Doña Pilar ang nagpatahimik dito. Yumuko si Rafael. Hindi nito kayang salubungin ang kanyang tingin. Pabayaan mo na lang si Mama. Marikit, sabi nito. Ang boses ay basag. Para rin ito sa kapakanan ni Lyra. Iyon na, ang huling pagtataksil. Ang huling patak ng lason na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Marikit para sa kanya. Wala kayong puso, sabi niya. Hindi na sa kanila nakatingin, kundi sa kawalan. Hindi ito tungkol sa puso, sagot ni Doña Pilar. Tungkol ito sa kung ano ang tama. At ang tama ay ang lumaki ang apo ko sa pamilyang karapat-dapat sa kanya. Pagkatapos noon ay tumalikod na sila at umalis.
Iniwan si Marikit na nakatayo sa gitna ng silid, wasak na wasak. Naupo siya sa tabi ng kama ni Lyra at hinawakan ang maliit na kamay nito. Ngayon, wala na talaga. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, at sa lalong madaling panahon, mawawala na rin sa kanya ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang lahat ay nawala. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang luha. Umiyak siya hanggang sa wala nang mailuha pa. Hanggang sa ang natira na lang ay isang malalim at nakabibinging kawalan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito. Isang mensahe. Mula kay Tomas. Narinig ko ang nangyari. Huwag kang susuko, Marikit. May isang paraan pa. Napatitig si Marikit sa screen. Isang paraan pa? Paano? Paanong magkakaroon ng paraan kung ang lahat ay tapos na? Ngunit sa pinakamadilim na gabing iyon ng kanyang buhay, ang simpleng mensaheng iyon ay naging isang maliit na kandila. Mahina, nanginginig, ngunit may ilaw. Pagkatapos ng magdamag na pagbabantay at nang masigurong ligtas na si Lyra sa pangangalaga ng mga nurse, pinilit ni Marikit ang kanyang sarili na tumayo. Kailangan niyang bumalik sa mansyon, hindi para manatili, kundi para kunin ang kanyang mga gamit at para isagawa ang huling desperadong plano na nabuo sa kanyang isip. Ang pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang mga katulong ay nag-iiwasan ng tingin. Ang iba'y may bahid ng awa, ang iba'y may halong panunumbat. Naabutan niya si Doña Pilar sa sala, kalmadong nagkakape na para bang walang nangyari. Pumalik ka pa pala, sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Binibigyan kita ng isang oras para kunin ang mga basura mo. Huwag mong dalhin ang kahit anong bagay na pag-aari ng mga Del Rosario. Malinaw? Hindi sumagot si Marikit. Wala nang saysayang anumang salita. Tumango lang siya at mabilis na umakyat sa hagdanan, diretso sa silid na dati sa kanila ni Rafael. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, na para bang hindi siya kailanman naging parte nito. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang iilang damit niya at ni Lyra. Isinilid sa isang malaking bag. Habang nag-iimpake, ang mga mata niya ay abala sa paglilibot. Ang bodega, paano siya makakapunta roon? Paglabas niya ng silid, nakita niyang wala si Doña Pilar sa sala. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, naglakad siya papunta sa likod bahay kung nasaan ang pinto ng bodega. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Isang pamilyar na kirot ng pagkabigo ang muling gumapang sa kanya. Huli na ba ang lahat? Ngunit sa tabi ng pinto, may isang maliit na bintana na bahagyang nakaawang. Marumi at puno ng agiw, ngunit sapat na para pagmulan ng pag-asa. Walang pag-aalinlangan. Kumuha siya ng isang bato. Binalot ito sa kanyang panyo para mabawasan ang ingay at maingat na binasag ang isang maliit na bahagi ng salamin. Sapat lang para maipasok ang kanyang kamay at buksan ang trangka mula sa loob. Pumasok siya sa madilim at maalinsangang bodega. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Halos wala siyang makita. Gamit ang ilaw mula sa kanyang lumang cellphone, sinimulan niyang maghanap. Ang bawat kahon ay puno ng mga luma at walang kwentang gamit. Mga sirang laruan ni Rafael noong bata, mga lumang kurtina, mga pinggan na may lamat. Ang oras ay tumatakbo. Naririnig na niya ang mga yabag ng katulong sa labas. Napaupo siya sa sahig sa sobrang pagod at pagkadismaya, napasabunot siya sa kanyang sariling buhok. Nasaan ka na? Bulong niya sa hangin na para bang isang panalangin. Nang akma na siyang tatayo para sumuko, napadako ang kanyang kamay sa isang bagay na pamilyar, ang hugis, nakatago sa ilalim ng isang lumang kumot. Isang kahon ng sapatos.
Ang tatak ay pamilyar. Ito ang paboritong brand ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. At naroon sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ang hinahanap niya. Ang lumang webcam. Ang huling regalo ng kanyang ama. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang pag-ibig na totoo at walang kapalit. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito na lang ang natitira niyang alas. Mabilis siyang lumabas ng bodega, siniguradong walang nakakita. Kinuha niya ang kanyang bag at walang lingon-likod na nilisan ang mansyon ng mga Del Rosario, ang lugar na sumira sa kanyang mga pangarap, ngunit nagbigay daan din sa kanyang paglaban. Diretso siya sa maliit na apartment ni Tomas, isang lugar na simple, ngunit malinis at puno ng mga computer. Nakuha ko, sabi niya, halos hingalin, at inilapag ang webcam sa mesa. Agad na kumilos si Tomas, kinuha niya ang camera at ikinabit sa kanyang laptop gamit ang isang series ng mga adaptor. Ang mukha niya ay seryoso, ang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang mga lumang webcam na ganito ay may sariling internal memory. Kahit maliit, paliwanag niya habang nagtatype. Hindi ito konektado sa cloud o sa network ng mga bago nilang camera. Kung meron mang nakuha ito at kung hindi pa nabubura. Bumagal ang paghinga ni Marikit habang nakatitig sa screen ng laptop. Puno ito ng mga linya ng code at mga bintanang mabilis na nagbubukas at nagsasara. Ang bawat segundo ng paghihintay ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. May nakikita ako, biglang sabi ni Tomas. Isang video file. Mukhang na-corrupt, pero susubukan kong i-recover. Napahawak si Marikit sa kanyang bibig. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Ito na. Pagkatapos ng ilang minuto na, para bang isang eternidad, isang video player ang lumabas sa screen. Nag-play ito. Ang kuha ay malabo at medyo madilim mula sa isang mababang anggulo. Nakaposisyon ito sa isang estante sa kusina. Nakatutok sa mesa kung saan inihahanda ang mga pagkain. Nakita ni Marikit ang likod ng isa sa mga katulong. At pagkatapos, pumasok sa frame si Doña Pilar. Narinig nila ang boses nito, medyo garalgal dahil sa kalidad ng audio, ngunit malinaw. Sigurado ka bang walang nakakaalam na may money itong binili nating spread? Tanong ni Doña Pilar sa katulong. Oo po, senyora. Itinago ko po agad ang lalagyan. Narinig nilang sagot ng katulong na nanginginig. At pagkatapos ay sinabi ni Doña Pilar ang mga salitang magiging hatol niya. Mabuti. Lagyan mo ng kaunti ang sandwich. Siguraduhin mong hindi mahalata. Isang kagat lang niya, tapos ang lahat. Nanigas si Marikit sa kanyang kinauupuan. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang kasamaan, ang kalkuladong kasamaan, hindi niya akalain na aabot sa ganito. Napatingin si Tomas sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Marikit, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan mong makita ito. Pero hindi na nakatingin si Marikit sa screen. Nakatingin siya sa kawalan. Ang mga kamay ay nakakuyom. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay isang nag-aalab na apoy. Isang apoy na hindi na mapapatay ni Numan. Hawak na niya ang katotohanan at gagamitin niya ito para sunugin ang mundo ng mga Del Rosario. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay may kahulugan. Sa isang panig, nakaupo si Doña Pilar del Rosario. Ang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa na para bang isa lamang itong formalidad na kailangan niyang daanan. Sa tabi niya ay si Rafael na hindi mapakali at laging nakayuko. Iniiwasan ang tingin ng lahat. Sa kabilang panig, nakaupo si Marikit. Wala siyang dalang yaman o impluensya.
Tanging isang abogadong mula sa public attorney's office at ang katotohanang mahigpit niyang pinanghahawakan. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Doña Pilar ay magaling. Ipininta niya si Marikit bilang isang ina na pabaya, emosyonal na hindi matatag, at desperada. Ginamit nito ang insidente sa ospital bilang pangunahing ebidensya. Sunod-sunod ang mga paratang, bawat isa ay idinisenyo para wasakin ang kanyang kredibilidad. Wala na po kaming ibang tanong, Your Honor, sabi ng abogado ni Doña Pilar, at umupo ito ng may ngiti ng tagumpay. Si Doña Pilar ay nagkaroon ng isang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang depensa, maaari na kayong magsalita, sabi ng hukom. Tumayo ang abogado ni Marikit. Your Honor, bago po kami magsimula, mayroon po kaming mga ebidensyang nais naming ipresenta. Nagsimula sa mga litrato at text messages ang mga larawan ni Rafael at Selena na magkasama, masaya at magkayakap ay sunod-sunod na ipinakita sa isang malaking screen sa harap ng korte. Ang mga matatamis na palitan nila ng mensahe ay binasa ng malakas. Ang kumpiyansa sa mukha ni Rafael ay biglang naglaho, napalitan ng pamumutla at hiya. Napayuko siya ng husto na para bang gusto niyang lamunin siya ng sahig. Si Doña Pilar naman ay nanatiling matatag, ngunit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng kanyang lumalaking ins. Ang mga ito ay nagpapatunay ng emotional distress na dinanas ng aking kliyente, sabi ng abogado ni Marikit. Ngunit hindi lang po iyan. Nagpatuloy siya. Mayroon din po kaming audio recording. Kuha po ito sa mismong silid ng mag-asawa isang gabi bago ang insidente sa ospital. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rafael, puno ng galit at alak, ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Oo, masaya ako kapag kasama ko si Selena. Alam mo kung bakit? Dahil sa kanya, nakakahinga ako. Dahil hindi siya mukhang basahan na katulad mo na palaging malungkot at puno ng reklamo. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga tao sa loob. Ang hukom ay napakunot ang noo. Si Rafael ay napapikit. Ang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. At ang panghuli, Your Honor, sabi ng abogado ni Marikit, ang boses ay nagiging mas mabigat. Ang video na ito, kuha mula sa isang lumang webcam sa kusina ng mga Del Rosario sa mismong araw ng tinatawag nilang aksidente. Ang video ay ipinalabas sa screen, malabo, magalaw. Ngunit sapat na para makita ang lahat. Nakita ng buong korte ang pagpasok ni Doña Pilar sa kusina. Narinig nila ang kanyang malinaw na utos, lagyan mo ng kaunti ang sandwich, siguraduhin mong hindi mahalata. Isang kagat lang niya, tapos ang lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang lahat ng hangin ay tila nawala. Ang lahat ng kulay ay tila naglaho. Ang tanging naroon ay ang imahe ni Doña Pilar sa screen at ang kanyang boses na puno ng kamandag, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ng lahat. Biglang tumayo si Doña Pilar. Hindi totoo yan. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Gawa-gawa lang yan, edited yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mukha sa video, ang kanyang boses, ang kanyang mga salita. Ang mga ito ang pinakamalinaw na ebidensya na patingin ang lahat sa kanya. Ang tingin ng paghanga at takot ay napalitan ng tingin ng pandidiri at pagkamuhi. Ang reyna ay hubad na sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Napahagulhol si Rafael. Mama, anong ginawa ninyo? Umiiyak niyang tanong. Hindi na sa korte, kundi sa kanyang ina. Ngunit si Doña Pilar ay hindi na makasagot. Napaupo ito sa kanyang silya, ang katawan ay nanginginig, ang mukha ay putlang-putla. Sa isang iglap, ang makapangyarihang matriarch ng mga Del Rosario ay naging isang kaawa-awang matanda, talunan at giba. Ang martilyo ng hukom
ay pumukpok sa mesa. Ang tunog ay hudyat ng pagtatapos. Ang korte ay nagdedesisyon, sabi ng hukom. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Ang buong kustodya ni Lyra del Rosario ay ipinagkakaloob sa kanyang ina, si Giengan Mariquit del Rosario. Sa sandaling iyon, bumagsak ang lahat ng bigat na pinapasan ni Mariquit. Napahawak siya sa mesa at humagulhol, hindi na ng sakit, kundi ng kusunet. Tapos na. Natapos na ang lahat. Habang papalabas ng courtroom, dumaan siya sa harap ni Rafael. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Mariquit, patawarin mo ako," sabi nito. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. "Patawarin mo kami." Tinitigan siya ni Mariquit hindi ng galit, kundi ng awa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito mula sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita. Tumalikod siya at naglakad palayo, papalabas ng gusali. Doon sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, naghihintay sa kanya si Tomas, kasama si Lyra. Tumakbo si Lyra, papalapit sa kanya. "Mommy!" Binuhat niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito ang tagumpay. Ito ang premyo. Habang yakap ang kanyang anak, tumingin siya kay Tomas at ngumiti. Isang totoong nangiti. Naglakad sila palayo, papalayo sa anino ng mga Del Rosario, patungo sa isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang maingay at magulong syudad ng Maynila ay napalitan ng payapang tunog ng mga alon. Ang malaki at malamig na mansyon ay napalitan ng isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na may tanawin ng dagat. Dito, sa isang maliit na bayan sa tabi ng baybayin, sinimulan ni Mariquit at Lyra ang kanilang bagong buhay. Ang sala ng kanilang apartment ay nagsisilbi na ring art studio ni Mariquit. Nakasabit sa mga pader ang kanyang mga ipinintang larawan, mga larawan ng pagsikat ng araw, ng mga batang naglalaro sa buhangin, ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Sa isang maliit na mesa sa sulok ay nakadisplay ang mga alahas na gawa sa kabibe at makukulay na bato na siya mismo ang gumawa. Ang sining na minsan ay tinawag na basura ay siya na ngayong bumubuhay sa kanila. Nagbebenta siya ng kanyang mga gawa sa isang maliit na pwesto sa local market tuwing linggo. Hindi sila mayaman. Simple lang ang kanilang buhay. Ngunit sa bawat paggising nila sa umaga, ang bumubungad sa kanila ay hindi na ang nanunumbat na tingin ni Doña Pilar, kundi ang ginintuang sinag ng araw. Isang hapon, habang nagpipinta si Mariquit, lumapit si Lyra na may dalang papel at krayola. "Mommy, look, I drew us," sabi nito, at ipinakita ang kanyang obra. Sa papel ay may 2 figura na magkahawak kamay sa dalampasigan. Ang isa ay malaki, ang isa ay maliit. Pareho silang may malalaking ngiti. Sa itaas nila ay isang malaking dilaw na araw. Napangiti si Mariquit. "Ang ganda naman yan, anak. Tayo ba yan?" "Opo. We're happier here, di ba, Mommy?" Tanong ni Lyra. Ang mga mata ay puno ng inosenteng katotohanan. Niyakap ni Mariquit ang kanyang anak. "Oo, anak. Mas masaya tayo dito." May mga araw na bumibisita si Tomas. Magdadala ito ng pagkain o kaya'y mga libro para kay Lyra. Uupo sila sa maliit na balkonahe, magkakape at magkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Walang pilitan, walang inaasahang kapalit. Tanging isang pagkakaibigan na pinagtibay ng pagsubok. "Kamusta na pala sila?" Minsan ay naitanong ni Mariquit. "Nabalitaan ko, ibinenta na raw nila ang mansyon," sabi ni Tomas. "Si Doña Pilar, ayon sa mga tsismis, nagkakasakit na raw. Si Rafael, umalis daw papuntang abroad, walang nakakaalam kung saan." Hindi nakaramdam ng galit si Mariquit. Hindi rin siya nakaramdam ng tuwa. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Sila ang gumawa ng kanilang tadhana. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Lyra, kumuha si Mariquit ng papel at panulat. Sumulat siya ng isang liham na hindi niya kailanman ipapadala.
Para kay Rafael at Doña Pilar, dati, akala ko ay hindi ko kayo mapapatawad. Pero ngayong gabi, habang pinagmamasdan ko ang aking anak na natutulog ng payapa, naintindihan ko na, pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran ko, hindi dahil nakalimutan ko na ang sakit. Pinapatawad ko kayo para sa sarili ko, para palayain ang puso ko mula sa bigat ng galit, para sa wakas, tuluyan na akong makapagpatuloy. Sana, kung nasaan man kayo, mahanap din ninyo ang kapayapaan. Marikit itinupi niya ang sulat at inilagay sa loob ng isang lumang libro. Isinara niya ito. Kasabay ng pagsara ng libro ay ang pagsara ng huling kabanata ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, maagang nagising si Marikit. Gising na rin si Lira. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa dalampasigan. Umupo sila sa buhangin at pinanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Hinaplos ni Marikit ang buhok ng kanyang anak habang nakasandal ito sa kanyang balikat. Dito, sa harap ng walang katapusang dagat, nahanap ni Marikit ang kanyang tunay na kalayaan. Hindi ito ang pagtakas mula sa isang masamang buhay. Ito ay ang pagbuo ng isang bago. Nalaman niya na ang isang babae ay hindi isinilang para magtiis. Isinilang siya para magmahal, para lumaban at para hanapin ang sarili niyang liwanag. At kung minsan, ang paglaya mula sa isang lugar na madilim at nakakalason ang pinakamagandang simula ng isang bagong umaga. Ang araw ay tuluyan ng sumikat at ang liwanag nito ay mainit sa kanilang mga mukha.